At nandito na naman ang pangatlong tagpo dito sa ating kwento. Nang matapos na ang sultada ay agad na silang lumabas sa sabungan. Panay daldal pa noon ni Simon tungkol sa kanilang pagkapanalo. Nang makarating na sila sa may bandang kawayanan, ay agad nang nagpaalam ang kanyang lulo na hindi na raw ito makadaan sa kanilang bahay nila Simon. Kaya naman lumihis na ang matanda ng daanan. Pagdating ni Simon sa kanyang bahay, nagulat ito dahil bumungad sa kanya ang kanyang tiyuhin na nakaupo sa may hagdan. Ang kanyang tiyuhin nga pala ay nakatira ito sa bayan. Umakyat lang ito sa kanilang bundok at nangungumusta. Nang makalapit na siya ay kaagad naman siyang niyakap nito at nagsalita ng, "Ang laki mo na, pamangkin ko. Matagal-tagal din kitang dinakita. Nung una parang kalong-kalong ka pa ng tatay mo. Ngayon nagtatari ka na." Wika ng kanyang tiyuhin na nakangisi. Kaya naman ibinalik na ni Simon ang kanyang manok sa pagkatali nito. Pagpasok nila ng kanyang tiyuhin sa kanilang bahay at nagwika ito ng, "O Manong Raimundo, andito na pala yung pamangkin ko. May daladalang bihag." Sumagot naman ang kanyang ama ng, "Oo nga Kaloy, iwan ko ba sa batang yan? Kaliit-liit natuto ng magsabong." Sagot naman ang kanyang ama. Kaya naman agad nang nagpakulo ng tubig mainit itong si Simon para makatay na ang bihag na manok. Nang matapos na silang maghapunan, ay agad namang naglabas ng tuba ang kanyang ama. "Oh Kaloy, tuba yan. Alam kong matagal ka nang di nakainom yan." Sumagot naman ang kanyang tiyuhin dito ng, Manong, baka pwedeng isama ko tong si Simon sa bayan. At huwag kang mag-alala, ibalik ko din ito pagkalipas ng ilang buwan." Pumayag naman ang kanyang nalabis namang ikinagulat ni Simon. Tay, ayaw ko po doon. Malalayo ako sa inyo. At saka may mga manok akong inaalagaan dito eh." Sumingit naman ang kanyang tiyuhin ng, "Simon, huwag kang mag-alala. Mas marami pang manok ko kaysa sa manok mo ditong inalagaan. Bukas pagkarating natin doon, bukas na bukas din pagkarating natin doon sa bayan, ipapakita ko sa iyo ang mga manok ko. Tsaka para makapag-aral ka din kahit grade 3 lang." Kaya naman pumayag na itong si Simon at hindi na rin tumutol ang kanyang ina at kanyang ama. Nag-impake na rin itong si Simon at dinala rin niya ang kanyang mutya. Forward tayo ng 5 taon. Napag-aral nga itong si Simon sa kanyang tiyuhin at sa edad na 19 ay grade 4 lang ang napasukan nito. Tumigil na ito sa pag-aaral sa kadahilanang nahihiya na ito. Sa kadahilanang lagi siyang pinagkantsawan ng kanyang kamag-aral. Nakiso ang itim-itim daw niya. At paminsan-minsan ay umuwi ito sa kanilang mga magulang na nakatira sa bundok. Hanggang sa isang araw, habang namasada itong si Simon sa motor na bigay ng kanyang tiyuhin, ay mayroong sumakay sa kanya na isang lalaki. May hawak-hawak ito na manok. Kaya naman tinanong niya ito ng, "Manong, saan po ang punta nyo?" Sumagot naman ito ng, "Magpahatid ako sa sabungan to." Subalit hindi alam ni Simon kung saan ito naroroon. Kaya naman tinuro-turo na lang ng matanda kung saan sila liliko. Pagdating nila sa sabungan, agad namang nagbayad ang lalaki at bumaba ng kanyang motor. Kaya naman ipinarking na rin ni Simon ang kanyang motor at sinundan niya ang lalaki. Pagdating naman niya sa loob ay nananatiling nakamasid lang ito sa mga taong namumusta. Panay din ang sigawan ng mga tao sa loob habang siya ay nakatayo sa labas ng ruwida. Nang may biglang nakapukaw sa kanyang pansin sa isang matanda na sa loob ng ruwida. May kasama itong isang lalaki at ang matanda naman ay bago magsimula ang laban ay bigla itong dumapa sa lupa at ibinuka ang dalawa nitong mga kamay. Bumuka-buka din ang mga bibig nito. Indikasyon na may mga binanggit itong mga salita na hindi maintindihan ni Simon. Pinagmasdan lang naman ito ni Simon hanggang sa bitawan na ang dalawang manok sa dalawang panig.
Kaagad nagsalpukan ang dalawang manok. Nang maya-maya pa, kung hindi kayo maniniwala, ay natanggal ang kabilang pakpak ng manok sa kalaban ng matanda. Kaya naman walang awang binugbog ng manok ng matanda ang manok ng kalaban. Gulat na gulat noon si Simon sa ginawa ng matanda. Kaya naman nang makalabas na ito ng ruwida, ay agad itong nilapitan ni Simon at tinanong ng, "Manong, ang husay ng manok nyo. Biruin nyo, tinanggalan ng pakpak ang manok ng kalaban?" Tumitig lang naman ang matanda sa kanya at biglang tumalikod na ito. Nakasunod din sa kanya ang isang lalaki na parang alalay ito ng matanda. Kaya sa puntong yun ay gano'n na lang ang kanyang pagkadismaya. Kaya umalis na rin siya sa tarian, sakay-sakay sa kanyang motor. Habang sa kalagitnaan ng kanyang pagbiyahe, ay bigla niyang naalala ang kanyang kabataan. Noong minsay nagsasabong pa lang siya sa kanilang baryo at dala-dala ang mutya ng duwende. Kaya nang pagkarating niya sa bahay ng kanyang tiyuhin, ay dali-dali niyang hinanap ang kanyang lumang bag. Dahil dun daw niya nalagay yung mutya niya. Kaya naman binuhos niya ang laman ng bag. At dun niya nakita ang isang tilang nakabalot dito ng kanyang mutya. Kaya naman binuhos niya ito at nagulat siya sa kanyang nasilayan dahil ang bato na kulay asul ay tumubo ito ng kaunti. Kaya naman lumabas na siya sa kanyang silid at nakasalubong niya ang kanyang tiyahin. At nagsalita ito ng, "O Dong Simon, kumain ka na ng tanghalian ha? May pagkain dyan sa lamisang nakahanda." Oo nga pala, ang kanyang tiyahin at tiyuhin ay hindi ito pinalad na magkaanak. Kaya naman sa kanya na ibuhos ang pag-alaga nito. Simula pa nung una siyang makarating dito. Sumagot naman si Simon dito ng, "Mamaya nanay, may babalikan lang ako sa palengke." Kaya tumugon na lang ang kanyang tiyahin ng, "Sige ha, pero kakain ka mamaya, baka mapasma ka pa." Kaya naman pasimple namang kinuha ni Simon ang isang tandang na manok ng kanyang tiyuhin. Kulay purong puti ito. Kalong-kalong niya ito habang ang kabila niyang kamay ang nagdala sa motor. Kaagad siyang umalis papuntang sabungan. Nang pagdating niya doon, kaagad siyang naghanap ng maparkingan ng kanyang motor. Umakyat na si Simon sa sabungan at dala-dala niya ang kanyang ugis na manok. Pagdating niya sa taas, agad namang may nagsilapitan sa kanya na may mga dala-dala ding mga manok. Ang tawag dito sa amin ay pagsungo. Ito yung kadalasan na ginagawa na kapag pareho ang laki ng iyong manok at tindig, kapag magkaintindihan sa pusta, saka pa lamang kakabitan ng tari ang manok. Hindi naman naging mahirap kay Simon ang pagsusungo dito. Sa kadahilanang nasanay na siya sa bundok na lumaban sa kahit anong laki ng manok o tindig. Nang nagkasundo na sila ng kanyang kalaban, agad naman itong tumalikod at pinakabitan na ng tari ang manok nito. Pangisi-ngisi pa yung naglalakad na animoy kampante ito sa kanyang makalaban. Hindi naman ito pinansin ni Simon. Naghanap na rin siya ng magkakabit ng tari sa kanyang manok. Nang makalapit na siya sa isang lalaking may hawak-hawak na parang box, ay agad na itong kinausap ang lalaki para magpakabit ng tari sa kanyang manok. Napatitig lang naman ito sa kanya na parang hindi ito makapaniwala. Nagwika ito ng, "Sigurado ka ba na ilaban mo ang mga manok sa mga lalaking yon? Hindi mo yata alam na ang mga taong yon ang nagmamay-ari ng mga matitikas na lahi ng mga manok." Nang marinig naman ito ni Simon, sumagot lang naman siya ng, "Okay lang po manong, basta mailaban lang po itong manok ko." Wika pa dito ni Simon. Kaya wala nang nagawa ang lalaki, total kahit matalo pa si Simon or manalo, ay magbabayad pa rin siya dito. Wika pa ng lalaking magtatari. Nang matapos na ang pagkakabit, agad na silang tinawag sa kanilang lista sa ruwida. Agad na silang pumasok sa gitna ng ruwida
na nakangisi pa ang lalaking yun habang kumakaway-kaway sa mga taong nakapaligid sa ruweda. Animoy artista itong pinagkakaguluhan ng mga tao doon. Nang bitawa na ang dalawang manok, ay bahagyang umatras na itong si Simon. Grabe ang kanyang kaba nun. Sa kadahilan ng lahat ng kanyang kinita noon sa pamamasada, ay ipinusta niya sa kanyang manok. Malayo-layo din noon ang pagitan ng dalawang manok, hanggang sa sumugod ang kalaban at ang manok ni Simon ay pabirig-birig pa ito. Kaya naman binugaw ito ni Simon dahil ito ay baka maunahan ng kalaban. Paglapit ng manok ng kalaban ay biglang sinalubong ng manok ni Simon ang manok ng kanyang kalaban at papalipad ito sa taas. Yun, ang taas ng lipad ng manok ni Simon. Kaya naman nagsibalikan ang dalawang manok upang magsalpukan muli. Paglapag ng dalawang manok, hanggang sa ganun ulit ang nangyari. Nang biglang napailalim ang manok ni Simon at walang awang pinagpapalo ng kalaban, ayon pa kay Simon, parang helikopter ang pakpak ng kalaban na manok. Nang magkadistansya ito, ay nagsalpukan uli ang mga manok. Nang biglang napasubasob ang manok ng kalaban, habang sumusuka ng dugo, binubuhat pa ito ng sentensyador. Ngunit hindi na ito tumuka. Ayun, panalo si Simon. Kaya nang makalapit na si Simon sa kanyang manok, ay sinipat niya ito ng maigi lahat ng parte ng katawan ng kanyang manok. Ngunit napaisip siya, bakit walang sugat ang aking manok? Kaya may lumapit na isang lalaki na nagwika ng, ilaban mo ulit yan. Ilaban mo ulit yan to. Baka araw talaga ng manok mo yan ngayon. Paglingon ni Simon ay ito yung lalaking nagkabit ng tari. Di ko akalaing mananalo ang manok mo sa mga pangkat ng lalaking yon. O siya, ilaban natin ulit yan at di na natin tanggalan ang tari. Wika ng lalaki. Kaya naman mayroong isang lalaking pumasok sa ruwida at nagwika ng, Oto, ito yung magiging kalaban nyo. Rematch natin, total wala namang sugat yung manok nyo. Pagkatapos nun ay inilaban na naman ni Simon. Hanggang sa ganun ulit ang nangyayari. Tinamaan ang manok ng kalaban sa kilikili. At yun, panalo na naman si Simon. Hanggang sa sumapit na ang alas 5 ng hapon, nakalimang panalo si Simon na walang putol. Kaya naman naging mainit sa kanya ang mga tao doon. Kaya naman dali-dali niyang kinuha ang sako na naglalaman ng mga bihag niyang manok. Pagkalabas niya sa sabungan, ay nagulat siya nang bigla kinwilyuhan ng isang lalaki. Ito yung bodyguard ng lalaki ng kanyang tinalong 3 bisis. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay biglang nanglaki ang mga mata ng lalaki at ito'y kumaripas ng takbo. Nagtaka naman itong si Simon. Bakit yun tumakbo dahil hindi pa naman siya dito gumaganti? Kaya ikinarga na niya ang sako at saka pinatakbo ang kanyang motor. Pagdating ni Simon sa bahay ng kanyang tiyuhin, ay nagulat naman ito. Dong Simon, anong nangyari? Nasugatan ka ba? Ba't may dugo itong motor mo? Nag-aalalang tugon naman ng kanyang tiyuhin. Lumabas naman ang kanyang tiyahin dahil naririnig nito ang kanilang usapan. Oy, Kaloy, anong nangyari? Ba't may dugo yung motor? Sumagot naman itong si Simon ng, pasensya tiyo ha. Isinabong ko yung isa mong manok. At yan ang nagiging bihag ko sa aking pagpanalo. Hindi naman makapaniwala ang kanyang tiyuhin. Kaya bahagyan nitong binuka ang sako at nagwika. Uy, mga manok nga! Na nakangising tugon ng kanyang tiyuhin. Oh, Simon, wag mong sabihin na manok lang ang dala mo. Tiyo, malaki-laki din ang aking napanalunan. Tugon dito ni Simon. Dahil noong 1998, ang 10,000 ay napakalaking halaga na nito.
So isusunod natin tong part 3 nito. So bukas na yun natin ilalapag.